The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Naisapinal na ang core defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Sabi naman sa tagapagsalita ng ICC, hindi lahat ng mga biktima ng extrajudicial killings ay posibleng maging testigo sa pagdinig. At mula po sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, 5:41 na ng umaga ngayon dito sa The Hague. Siniguro nga ng International Criminal Court na walang dapat ikatakot ang mga biktima kahit pa yung mga tetestigo sa pagdinig ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte rito sa International Criminal Court dahil may mga safeguards daw sila na nakatalaga para maprotektahan sila. Sa isinumiting 16 na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pretrial Chamber 1, sinabi nilang nagkaroon na sila ng 3 konsultasyon sa mga kinatawan ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 200 kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit 2,000 biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa kaso ang konsultasyon. Part of the consultation with the victims was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to kind of prove their identity and so on? Hiniling ng registry sa pretrial chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na ini-issue sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Ayon kay Dr. Abdallah, hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang ihaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter, to testify, to provide valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be a victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of witnesses, but not necessarily a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira. Di niya tunay na pangalan na nasa The Hague ngayon. 2 raw sa kanyang mga kapatid ay napagkamalang sangkot sa droga at pinagbintangan ng laban. Kaya pinaslang sa umano'y police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Para ipakita na talagang may mga biktima, nandito kami. Marami talaga at marami rin din talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Connie, kinatuwa naman ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings ang paglalabas na ito ng ICC ng proposed application process dahil patunay daw ito na gumugulong na o umuusad na ang proseso. Tiniyak naman ng International Criminal Court na mananatiling confidential yung pagkakakilanlan ng mga biktima kahit pa yung mga tetestigo para masiguro ang kaligtasan nila sa pagdinig. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali, mula sa The Hague, Netherlands.